News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretsyo sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretsyo sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ngayon po ng Martes, Tuesday, February 23. Magandang hapon sa mga nakikinig po sa ating pong himpilan dito po sa Radyo Pilipinas sa 738 po sa inyo pong talapitan at maging sa ating pong mga Facebook page sa PCOO website, sa Facebook page at the same time sa Philippine News Agency, sa Radyo Pilipinas Facebook page at syempre sa ating pong FB page. Ito pong Walang Sinasanto. Search lamang po yan kung hindi nyo mahanap ang Walang Sinasanto Facebook page. Matagal na po yan. Paki-like, paki-share, paki-follow po para dumami na ho tayo.
dito sa ating pong FB page. Okay, so ano po pag-uusapan natin ngayon? Siguro ang naging pagpapasya po ng ating pong Pangulong Duterte, ang ating po sigurong bungad, no? I'm sure inyo pong natunghayan po mula po pa kagabi hanggang kanina pong umaga ay laman po ng mga balita ang tungkol po sa pagpapahinto muna. Hold your horses first. Sabi nga po ng Pangulo, hindi tayo nagmamadali para ilagay po sa Modified General Community Quarantine po ang buong Pilipinas. Hindi pa napapanahon po yan. Huwag po tayo magmadali. At sabi nga ho niya, kailangan muna magsimula muna tayo ng rollout ng ating pong bakuna, vaccination program muna, bago po natin ilagay ang ating pong kapuluan. Sa ang buong kapuluan sa MGCQ. Dahil nga meron pa rin po talagang mga areas na nakakapagtala pa rin po na marami pong positive cases. Kaya minabuti po ng Pangulo na yung pong naging rekomendasyon ng IATF, ng Metro Manila Council at maging ng National Economic and Development Authority o NEDA, isang tabi lang mo siguro muna. Dahil walang nakikita pong solusyon po dyan. Dito ho sa solusyon para humatigil ang pagkalat po ng COVID-19, walang iba kundi ang bakuna lang talaga ho, vaccination. Kailangan po ng immunization para hindi po kumalat ang COVID-19. Dahil nga, kung bubuksan mo at luwagan mo ang restriction sa ating pong bansa, baka naman siguro dadami na naman po ang tatamaan po ng COVID-19 kung wala hong panangga, wala pong harang or proteksyon ang ating po mga kababayan. So, siguro antay na lang siguro natin yan, bagamat na antala nga ho, ang pagdating ng ating po mga bakuna, siguro by March, meron na ho yan. Darating na po yan ng buwan ng Marso. Siguro, tiis muna tayo ng isang buwan pa ng GCQ. Sa mga areas lang naman po yan na mataas pa rin po ang COVID-19 na positive. Especially po Metro Manila, sa Cordillera Administrative Region. I don't know kung kumusta na po ang development po dyan patungkol po sa COVID response po ng kanila po mga local government units po dyan sa Cordillera Administrative Region, which tumataas po ang bilang po ng mga nagpupositibo dahil nga meron po nakitaan pong tinatawag na UK variant po doon. So might as well siguro antay-antay tayo siguro hanggat maari bumaba muna. Dahil nga kahapon, 2,000. Mahigit 2,000 po ang bilang na mga tinamaan na naman. Babalik na naman ho tayo sa numerong 2,000. Mas maigi siguro po, wag na ho tayo masyado pong nagmamadali. Kung mas maigi, hinay-hinay pa rin. Calculated, ika nga ang gagawin ho natin. Siguro, sa mga areas na wala naman siguro pong mga COVID-19, tulad kayo dyan, na mga MGCQ, mas maigi po i-maintain ho ninyo yan. Huwag na ho kayong sumama pa sa dumarami pong bilang na mga COVID-19 po sa mga ilang po mga lugar na GCQ. Ano ba mga lugar tayo? Ito, Metro Manila, CAR, lalawigan ho ng Batangas, ang Tacloban City, if I'm not mistaken. Tapos, dyan po sa Lanao del Sur, Iligan City, parte ho ng Davao Region, ang Davao City, at maging ang Davao del Norte, if I'm not mistaken po. So, yun po lamang ang nasa GCQ areas. And mukhang hindi pa po tayo may lalagay po sa MGCQ. At yun namang usapin tungkol po sa face-to-face classes, ganun rin. Ayaw pa rin po ng ating Pangulong Duterte na magkaroon po ng face-to-face classes ang ating po mga kabataan. Huwag ho natin ilagay sila sa alanganin. So, mas maigi, dapat pong i-maintain po natin ang kanila pong kaligtasan in terms of health condition po ng mga kabataan. Okay? So yan po ang balita tungkol po sa COVID-19. At mamaya, inimbitahan natin si Philippine Envoy to China. Walang iba kundi si Kuya Mon Tulfo. At atin po siyang makakausap dahil tatanungin natin dahil inamin na pala ho niya. Inamin ho niya sa isa pong column, sa isa pong pahayagan na siya po ay nabakunahan na po ng Sinopharm na vaccine. So mamaya, kumustahin po natin siya kung ano ba ang epekto sa kanya po nito pong bakuna na ito. Bagamat una ho nating panayam sa kanya, sabi nga ho niya ay kanya pong dinideny po na siya po ay
na-inoculate na po nito pong Sinopharm vaccine mula po sa China. Pero sa isa pong column, binanggit nga ho niya na last October pa ho. When was the last time na in-interview natin siya, Ivy? November siguro, no? November ho natin siya nakausap. Sabi nga ho niya ay hindi pa daw ho siya napabakunahan. At ngayon, inamin niya na siya ay nabakunahan na po ng Sinopharm at meron rin daw hong ilang po mga government officials pero ayaw ho niya banggitin. So mamaya po, kausapin ho natin siya kung ano pong epekto sa kanya nito pong bakuna po ng Sinopharm. Dahil nga, kahapon, kaya ko po inimbitahan po si Kuya Mon, dahil nga kung kahapon ay binigyan na po ng emergency use authorization, ito pong isa pong kumpanya mula po sa China, ang Sinovac. Halos magkapareho lang ho yan. Sinopharm, Sinovac. So, binigyan po ng EUA, pero ang Sinopharm, wala pa hong EUA. Bakit kaya? So, mamaya tanong ko natin kay Kuya Mono yan. So, mamaya tanong rin po natin, ano ba ang pinagkakatiwalaan pong bakuna doon po sa China? Yung bang Sinopharm o yung Sinovac? At bakit sa atin po, ready na ho natin tanggapin po ang Sinovac? So, siguro baka naman kung marami na ho nakapagturok na ng Sinopharm, bakit hindi pa naibibigyan po ng EUA? Ito pong Sinopharm na ito. So mamaya, yan po ating po pag-usapan patungkol po sa bakuna. Also, ngayong araw na ito ay inibitahan rin po natin ang tagapagsalita po ng Agriculture Department. Dahil until now ay patuloy pa rin po ang ilang po mga nagtitinda ng karning baboy at manok ay nasa pork holiday pa rin po sila. Dito sa Metro Manila. Parang lagi yung nilang sinasabi, ng mga nagtitinda, na sila daw po ay nalulugi dahil ang kanila pong pagkuha, ang kanila pong mga ibebenta ay napakamahal daw ho. So, malulugi sila kung dito sila sa Metro Manila ho magbebenta. So, ano kaya ang say ho dito ng Agriculture Department? Meron daw hong panawagan ng grupo ho ng ProPork na kumari daw po ay i-lift na. Tanggalin na po yung price ceiling na yan o price cap na yan sa karning baboy at sa karning manok. So mamaya, pakinggan ho natin si Assistant Secretary Noel Reyes, ang tagapagsalita po. Kung ano ba ang kanilang tugon ho dito. At saan ba makakakuha ng mga karning baboy kung wala naman nagbebenta dito sa Metro Manila. Lalabas ka ba ng Metro Manila para makakuha o? Dahil siguro, doon po sa mga lugar, wala naman pong executive order dahil tanging ang Metro Manila lamang po ay meron pong price ceiling. Dahil nga ho, iniiwasan na maaring yan po'y pagsasamantala daw ho sa ilan po natin mga kababayan. So, kumustahin po natin mamaya po ang Agriculture Department. Okay, isa rin po sa ating pong inimbitahan ang Vice President po ng ProPork. Inimbitahan natin si Ginoong Nicanor Briones para ho pag-usapan ang kanila pong punto de vista ho dito sa nangyayari. Dahil ang tatagal ho ng executive order, 2 buwan po yan, no? 60 days. Hindi po ho siguro tayo nangangalahati, no? Pero ito na ho, sunod-sunod na po ang nangyayari pong pork holiday na wala pong ibinebenta pong mga karning baboy at manok sa merkado. So ano bang mangyayari ho dyan? Ano ba ang magiging epekto nito sa ating po mga mamimili? So yan po ating pong kabuuan na ating po pag-uusapan sa araw po ng Martes. Okay, balita na siguro muna tayo. Balita mula sa mga probinsya. Simulan po natin tungkol pa rin po sa kahandaan na mga lalawigan sa vaccination program po ng kanila pong mga lugar. Simulan natin mula po sa La Union. Kunin natin detalye mula kay Charity Frianeza. Charity, go ahead. Radyo Pilipinas report. Sinuri ng La Union COVID-19 Vaccination Program Task Force ang iba't ibang vaccination centers sa lalawigan. Kabilang dito ang mga rural health units, district hospitals at ang La Union Medical Center. Layunin nito na matiyak ang kahandaan ng mga pasilidad sa ikakasang vaccination program ng pamahalaan laban sa COVID-19. Ayon kay Dr. Dan William Dacanay, focal person at vaccination operations manager ng naturang task force, na kailangang masuri
magsusuri ang mga RHUs at iba pang vaccination centers sa larangan ng koordinasyon sa pagpaplano, financing, budgeting, prioritization at targeting, service delivery, cold chain and logistics, safety surveillance at iba pa. Anya kailangang matugunan agad ang mga problema at makita kung ano ang mga dapat na gagawin upang maging epesyente ang isasagawang vaccination program sa lalawigan. Nagsagawa na rin umano sila ng pagsusuri kung may kakayahan ang mga ito na maipatupad ang physical distancing at matiyak ang maayos na logistic requirements tulad ng refrigerators at vaccine carriers. Ayon pa sa opisyal, magpapatuloy ang kanilang assessment upang masuri kung ang lahat ng RHUs, district hospitals sa lalawigan ay handa na sa pagdating ng COVID-19 vaccine sa La Union. Manipo dito Yago La Union, Charity Frianeza, Radyo Pilipinas. Okay, Charity, maraming salamat sa iyo mula po dyan sa lalawigan po ng La Union. Sunod natin, eto, Zamboanga City, nalulugi na ho ng 5 billion pesos sa sektor ho ng turismo dulot po ng pandemya. Detalye mula kay Shirley Espino. Shirley, go ahead. Radyo Pilipinas report. Tinatayang umaabot sa 5 bilyong piso ang lugi ng lungsod ng Zamboanga sa turismo dahil sa COVID-19. Sa ginanap na virtual presser kagabi ng Zamboanga Task Force COVID, iniulat ni City Tourism Officer Sarita Sebastian na mula Abril noong nakarang taon hanggang Enero nitong taon, nasa 5 bilyong piso na ang lugi sa industriya ng turismo sa lungsod dahil sa matinding epekto ng COVID-19. Samantala nitong buwan ng Pebrero lamang ay inanunsyo ng lokal na pamahalaan ang muling pagbukas ng mga leisure at non-essential trips sa Zamboanga. Bukas na rin sa publiko at sa mga turista ang iba't ibang tourist spots tulad ng Isla de Santa Cruz at Onsa Islas. Ayon kay Sebastian, mahigpit na ipinapatupad ang mga safety at health protocols sa mga lugar pasyalan na may limitadong kapasidad dahil sa banta ng COVID-19. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, Shirley Espino reporta para na Radyo Pilipinas. Okay, muchas gracias mula kay Shirley Espino po yan ng Zamboanga City. Sunod natin, eto, Philippine Crop Insurance Corporation tiniyak na sasagutin daw ang pinsala sa mga pananim at mga pangisda na dulot po ng bagyong Auring na sinalanta po dyan sa parte ho ng Mindanao. Detalye mula kay Nerissa Espinosa. Nerissa, go ahead. Radyo Pilipinas report. Nagpahayag ang pamunuan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na sagot nito ang anumang pinsalang inabot sa mga magsasaka at mangingisda dahil sa bagyong Auring. Ayon kay Arlen Templa, hepe ng PCIC na nakabase dito sa Tandag City, basta napasama ang pangalan sa insurance ay wala anyang dapat alalahanin. Kabilang anya sa pangunahing requisitos ay ang pag-fill out ng form o kaya makipag-ugnayan gamit ang kanilang hotline number. Kaugnay nito ay tiniyak ni Templa na tutugunan ng kanilang ahensya ang obligasyon. Saklawaan niya ng kanilang tanggapan hindi lang ang mga pananim sa larangan ng agrikultura, kundi pati mga nasirang gamit pangisda. Napag-alaman na dito sa lungsod ng Tandag ay mismong si Mayor Roxanne Pimentel ang sumagot sa insurance ng mga magsasaka at mangingisda dito sa halagang 250,000 pesos. Gikan diri sa Tandag City, ako si Nerissa Espinosa, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat. Dagang salamat, Nerissa Espinosa, gikan diya sa Mindanao. Okay, magbe-break lang tayo sa ating pagbabalik. Kausapin na natin ang tagapagsalita po ng Agriculture Department, si Assistant Secretary Noel Reyes. Patungkol pa rin po ito sa pork holiday at sa executive order. Kumusta na po ang pagpapatupad nito, yung price ceiling po? May problema ba ho ito? Kailangan ba hong bawiin na ito pong EO na ito or mananatili po yan hanggang 2 buwan pa ho? Magbabalik po tayo 1:14 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ginebra ako, Ginebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Ginebra ako, Ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly.
Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, we're back sa oras na 1:15 na po ng hapon. Ito, makakausap po natin si Assistant Secretary Noel Reyes ng Agriculture Department. ASEC, good afternoon sir. Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon naman, Alex, Opo. at sa ating mga tagapakinig ngayon sa Radyo Pilipinas. Opo, siguro update po tayo, ASEC, no? Kumusta na po ang pagpapatupad po natin dito po sa executive order po ni Pangulong Duterte with regards po sa price ceiling sa mga karning baboy at manok? Ito po ba'y epektibo ba, sir? Or ito po ba'y problemang dulot ito sa ating po mga kababayan, sir? So far, okay naman. At kung naihatid natin yung murang baboy, no? At may pagkukulang pa rin dahil ito, naantala lang konti dahil galing sa Mindanao yung iba. At dahil nga doon sa Bagyo, hindi nakabiyahe muna yung mga roro. No? But just the same, karamihan nito ngayon ay galing sa Calabarzon at Visayas. So mahigit 3,000 ang dumating kahapon, no? At 15,000 na hogs, no? At 15,900 kilos naman na carcass ang dumating kahapon, no? Sa patungong Metro Manila at sa pinamahagi ito sa iba't ibang public market sa Quezon City, Marikina, Pasig, Pasay, Mandaluyong, Parañaque, Balintawak, Manila at Makati. Yan po. Oho. So ibig sabihin po, ASEC, itong mga parating ho na mga carcasses po na galing po sa Mindanao at Visayas. Baboy at carcasses. Opo. Ito po ba'y sapat po ba o may pagkukulang pa rin ho yan? Yan, may pagkukulang pa rin. Kaya naman na-augment yan ng imports natin, no? Ayun. From abroad, no? So again, para mabalanse yung interest ng ating mga consumers. Okay? Oho. At kung wala naman talaga at they're declaring pork holiday at wala kaming maparating sa iba-ibang specific markets, ayan po ay pagpapaumanhin po, pero may darating pa pong mga additional hogs in the coming days. Oho. So medyo naantala rin po, no, dahil nga ho sa bagyo, pero ito po ay tuloy-tuloy na ngayon. Tama po ba, ASEC? Tama, Alex. Tama Oho. ka. Okay. Pero paano nga ba ho natin mapipigilan ito pong ginagawa pong pork holiday? Is that a reasonable move po ng ilang po mga nagbebenta na wala ho silang munang bentahan po ng karne? Ito po'y sinasadya o talagang ayaw lang ho nilang malugi? Unang-una, ayaw nilang malugi. At yung iba naman ay hindi ko alam kung sinasadya o hindi. No? Pero nag-deliver naman kami, gaya na sa Commonwealth. Nung linggo, nakapag-deliver dyan, ang dami, 3 truck. Tapos nung kinabukasan, wala na daw. No? Ewan ko kung bakit ganon. Pero at the same time, kami naman ay gumagawa pa rin ng paraan para maihatid yung pangangailangan sa baboy. No? Ang sa atin sa consumer, Alex, no? Para sa mga consumers natin, may pagpipilian naman po. May manok, at may isda, at iba pang protein sources na po. Oho. Pero ito po bang mga dinadala ho dito sa atin po sa Metro Manila from Visayas at Mindanao, wala ba ho bang, meron ho bang mga tumatanggap po niyan na mga private sector po? Baka naman, hindi ho nila nilalagay ho dito sa Metro Manila at nilalagay ho nila yan sa ibang lugar na wala ho yung price ceiling. Hindi naman po. Kasi po ang suporta namin na binibigay, ng transport support, ay para sa Metro Manila. Kung hindi nila i-deliver sa Metro Manila, hindi po sila makakatanggap ng suporta kasi malaki din po yun. Yes. Kunyari, galing ng Mindanao, kada 1 kilo, 21 pesos. So, kung 80 kilos yung isang baboy, 1,600 po yun, yung additional na transport support.
Okay, ang panawagan po ng ilang po mga grupo tulad nitong ProPork at ilang pa mga grupong, sabi ho nila kung pwede daw i-lift na ho yung executive order. Meron ho ba kayong recommendation kay Pangulo na pwede na hong i-lift ho yan? Wala pang recommendations to date, no? Pinagpapaaral pa yan ni Secretary sa mga concerned DA agencies, officials, no? Sa livestock program, sa bantay presyo, sa agribusiness and marketing, yan po. Pinag-aaralan po yan. Kailangan may datos po, no? May analytics bago po mag-recommenda ulit. Ayun. Kung hinihingi lang naman ng sektor, yung hog raisers po na, again, humihirit sila na itaas po yung price ceiling from, kagaya sinabi ni Chester Tan, National Federation of Hog Farmers, na sana naman nasa 330 hanggang 350, ang sabi niya. Oo. Pero 20 to 300. Pero ang tugon ho ninyo, malabo ho yun. Hindi naman, pinag-aaralan. Pinag-aaralan pa. Meanwhile, existing pa rin yan. Yung kung ano yung nasa executive order, yung pong ipatutupad natin. Okay. Kung sa inyo pong pag-aaral, sakto ho yung kanila pong hinihiling, most likely, ang recommendation ninyo sa Pangulo, tigil na ho natin yung EO 124. Tama po ba yun, Asek? Hindi naman po. Kailangan reviewin po. Again, we'll have to come up with a recommendation again for the President. Okay. May alam mo ba rin po ba kayo na ilan po natin mga kababayan dito sa Metro Manila ay bumibili na lang ho ng kanila pong mga karning baboy at manok sa labas ho ng Metro Manila? May mga ganun ho ba kayong mga reports? Wala naman po. Wala naman po kaming napakagastos po noon. Mamamasahe pa. Ganun, di ba? It's impractical, di ba? Oho. Para bumili ka ng halagang 300, makabili ka ng baboy na 330, masahe ka ng 50 o 100 piso pabalik, di ba? It's illogical. Ayun. Pero dito po ba sa mga supermarkets po ba ay namomonitor rin po ba ninyo na meron pong nabibenta na sakto po doon sa executive order, sir? Yes. Karamihan sa mga supermarkets na nagbigay ng commitment nila, ang SM Markets, ang Robinson, ang North Star ay within the price ceiling na 270 to 300. Ayun. Okay, now that patuloy po ninyong pinag-aaralan at minomonitor ito pong pagkiloso ng, or bentahan po ng mga karning baboy at manok dito sa Metro Manila, sa tingin ba ho ninyo yung 2 months po na palugit nitong executive order, may shorten po ba yan na ASEC? Ma-assure natin na sana yun ang objective, ano ha? At inaasahan namin madadagdagan pa ng pork imports, no? Na manggagaling sa ibang bansa. Oho. And lastly siguro patuloy po naman po ang local sourcing natin kung saan may surplus na mga baboy. Okay. Lastly po, Asek, meron na ba ho ba tayong nakasuhan or na-cite po ng violation dito po sa EO na ito? Meron pong mga iniimbestagahan ngayon ang aming bantay presyo sa ilalim ni isang ASEC Secretary, Assistant Secretary Federico Lasiste. Ayan po ay kanilang poder in partnership with Department of Trade and Industry saka Department of Justice. Nasa kanila na po yung poder na yan at alam ko may iniimbestigahan na. Oho. Ano po ang nakita ho ninyong violation sa kanila, sir? Yung overpricing. Yung overpricing ba rin? Yes, oo. Ayun. Overpricing, anong range po? Bakit no nasabi ninyo overpricing po sila? And then beyond the EO. Yes. And then yung kumbaga yung collusion nila na pinapataas sila yung presyo, mga ganun po. So po yung mga prospective violations. At kailan po ba ma-reach natin yung resolution po na kanila pong kaso at ito po ba isasampa ho sa mga korte ho natin, sir? Yes, malalaman po natin sa report ni Assistant Secretary Lasiste po in the coming days or weeks. Okay, sige po. Asek, thank you so much for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Marami din salamat, Alex, sa pagkakataong ito on behalf of Secretary William Dar, Department of Agriculture. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po. Si Asek Noel Reyes po yan, tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Okay, sa puntong ito, sunod naman natin na Ivy, si Ginoong Nicanor Briones, o magagap muna tayo. O ready na rin po
Nasa linya ngayon po si Ginoong Nicanor Briones. Siya po ang Vice President po ng ProPork o ang Pork Producers Federation of the Philippines. Sir Nicanor, Sir Nick, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Hi Alex, magandang tanghali. Apo, good afternoon. Yung taga-subaybay. Na-monitor ba ho ninyo? Yung aking pong panayam po kay Asek Noel Reyes at ang sabi ho niya mukhang malabo daw ho yung inyong pong kailingan na i-lift na po itong EO ng ating pong Pangulong Duterte. Nakalulungkot kung hindi nila gagawin yan dahil hindi rin naman nila ma-implement. Diba? Marami ang nagre-reklamo ng mga meat trade retailers. Dahil hindi naman sila naaabot ng baboy na dala ng DA para masunod yung 270 to 300 pesos na per kilo. So, hindi rin naman nila kayang hulihin or hindi nila mahuli yung mga nagbebenta na sobra sa price ceiling dahil lalong magagalit ang mga retailers. Talagang baka lahat magkaroon ng tinatawag na pork holiday na ginagawa nila. So, dahil hindi naman nila ma-implement, kulang naman talaga ang baboy, hindi naman kayang sundin ng ating mga retailers at traders dahil malulugi sila. Pag tumuloy, lugi. Pagka nagbigay ng mga taas na presyo, pwedeng mahuli. Pero mapapansin mo, Alex, hindi na naman nila hinuhuli. Dahil pagka nga hinuli, tuloy ang magagalit ng mga retailers, traders. Sila magbebenta, lalo malaki ang problema natin dito sa Metro Manila. So, ibig sabihin po, hanggang kailan ho ba yung pork holiday na yan? Forever? Hindi, yung price ceiling, 60 days. Yung pork holiday na ginagawa ng ating mga retailers, di ba, inumpisahan nila nung 8 ng February, tapos mula ngayong Lunes, ang alam ko, ang Pasay, bukas. Walang nagtinda sa Commonwealth, konti lang. Sa Murphy Market, zero. Hindi nagbenta ng baboy at manok. Nako. So, sino ba ang pinarurusahan ng ating Department of Agriculture Secretary? Hindi ba yung mga consumer? Hindi ba yung mga retailers at saka yung mga traders at magbababoy? Hindi ba nila nare-realize na hindi ibig sabihin, nagkamali sila eh. Sabi ko na noon pa na suicide yan. Pero pinagpatuloy nila, hindi kayang i-implement. So, dapat titigil na para naman maibsan yung paghihirap ng mga consumer pag nawawala ng tindang baboy ang ating mga nag-pork holiday ng mga retailers. Kaagad, kung maaari, palitan nila kung gusto nila yung presyo. 330 to 360. Ayun, yun nga yung binabanggit nga ho na pag-aaralan daw ho nila, yun yung pong mungkahi na taasan lang konti, bahagya, Sir Nick. Tama, dati 400 plus ang baboy, 380, 400. Yun, 330 to 360 kung yan naman nagkaroon ng pag-uusap o konsultasyon. Inaabot na ganyan eh. Magkakaroon pa ng price ceiling eh. At sa history ko, sa tagal ko na nagbababoy, Alex, ako'y elementary pa eh. Baboy na ako. Tapos nagtinda ako ng karning baboy dyan sa Q-Mart. Alam ko ang nangyayari. Alam ko yung damdamin ng mga retailers, traders, pagbababoy. Pero ano pong kasiguruhan, Sir Nick, na kung sakali mang payagan kayo na taasan bahagya ang presyuhan, baka meron naman ho kayo mga kasamahan ho dyan, yung mga nagbebenta ho, hindi naman susunod ho doon. Hindi. Yan. Ika nga, everybody, palagay ko, masaya na dyan. Kikita retailers, kikita traders, kikita yung mga magbababoy. Kasi ang baboy na inaalagaan ng backyard racers, 65% backyard racers, Alex. Ang puhunan nila, 190 pesos per kilo. So, kung ibebenta mo yan, dapat ibenta nila mga 220 per kilo yung farm gate price. Tumupo ng 30 pesos. Ang atin namang traders, dahil yan merong freight,
yung transportation cost, pag yung binili mong 80 kilos sa buhay, yan ipagka kinatay nila, nagiging 70 kilos. Namumuhunan na sila ng mga 250 plus, Yeah. 260 sa kada kilo. So, tutubo naman sila, ibebenta nila yan sa retailers nung sabi tulo, yung karkas, at 290. So, 290 per kilo. Ito ng mga ating mga retailers, tutubo yan ng mga 40 pesos. Okay. 330 to 360, yan ang tamang presyo na dapat ilagay dyan sa ating palengke. Ang tawag ko dyan, suggested retail price. At yan naman sa pag-uusap, ay papayag ang ating mga magbababoy, ang traders, retailers, at naniniwala ako na maraming baboy darating sa Metro Manila. So far, kumusta po ang sitwasyon ngayon sa inyo po mga grupo? Wala ho talaga ho tayong maalaga ho at may paparating hong baboy ho dito sa Luzon area, sir? Kasi nga, yung presyo hindi dahil mababa. Mapakababa. Lugi ang mga magbababoy pag binenta mo sa gusto nilang presyo. Sa Pangasinan, naubos ang baboy. Tarlac, naubos. Bulacan, sa Batangas, 350 per kilo ang benta riyan sa mga probinsya na yan. Cavite. So, paano yan? Di para mo sinabi, huwag yung dalhan ang Metro Manila dahil sa ginagawa nila. Tapos yung Visayas Mindanao, ang pangako ni Secretary Dar, magdadala ng 10,000 heads a week. Hindi naman nangyayari ho ba yun? Nako, kahit mangyari, Alex, ang kailangan natin baboy, 10,000 a day. Ayun. 70,000 a week. Yan ay base sa populasyon na 13 million ng Metro Manila. Ang kinakaing baboy ng mga taga Metro Manila, mas malakas kumain niya kaysa sa probinsya. Dahil ang probinsya, may mga gulay-gulay na tanim, 1.5 kilos isang buwan. So, kung 13 million yan na populasyon, 19.5 million kilos. Pag divide mo yan sa 65 kilos na karkas, 300,000 baboy ang kailangan sa Metro Manila sa isang buwan or 10,000 a day. So, yan ang katotohanan. At nalulungkot, Alex, kasi ang solusyon nila, mag-i-import ng napakarami, yung 400 million kilos na baboy at aalisan pa nila ng taripa from 30 or 40%, gagawin 5%. Abay, yung 400,000 metric tons, pag kinumbert mo sa baboy yun, 50 kilos lang ang nakukuhang karkas pag nag-i-import siya. Ang katumbas noon ay 8 million heads na baboy. 8 million ulo. Ay sila mismo nagsasabi, ang PSA, ang nawala lang 3 million. Ang DA, sila nagsasabi, 4 million heads. Ang USDA, ang kulang 200,000 metric tons. Bakit sila mag-i-import ng 400,000 metric tons? Ng 8 million, katumbas ng 8 million baboy. Pinapatay na nila itong nagdurusang tinatamaan ng kalabitat na African swine fever. Ang masama pa nun, Alex, yung taripa na makukolekta na dapat ay mapapunta sa mga magbababoy para maitulong, yan ang batas sa ASEP. ASEP, yung ASEP law. Ang makukolekta, ang mawawalang pera, 20 billion. 20 billion ang mawawala. From 30-40% gagawin 5%, yung 400,000 metric tons na yan, 20 billion. So, sa halip na yan ang may bayad doon sa tinatamaan na African swine fever, sabi natin bayaran ng 10,000 per head, 8.5 billion lang ang hinihingi nating budget dyan. Pwede pang itulong doon sa mga backyard na tinamaan, may pagkukuhanan ng pondo. Bakit yung 20 billion na yan, Alex, sa importer nila ibibigay? Bakit yan bawas ng babayaran ng importer? Ayun ang malaki na kinikita ng mga yan. Siguro, ang in a nutshell po, Sir Nick, hindi ho sana mangyari ho ba itong problema natin na kinakaharap natin kung wala ho yung ASF? Kung na-address lang ho yung ASF, tama po ba? Tama. Tatlo ang naging dahilan, Alex. Hindi lang yung ASF. Yung sobrang importasyon pagka may sapat na supply. Natatandaan mo nung magkaroon ng ASF,
na bumaba ang demand. Sobrang supply. Alam mo ba kung magkano ang aming kilo ng buhayin sa farm gate price? 50 pesos. Lugi-lugi. Ang manok, nung last year, luging-lugi sila dahil nagkaroon ng pandemic, COVID-19, sarado ang resort, sarado ang restaurant, sarado ang hotel, lahat ng mga restaurant. Walang demand ang manok. Tama. Nag-import pa sila, 62 million ang dagdag. Kaya nalugi magmamanok. Tumigil ang maraming magmamanok. Yung breeder in Kinal, ayan, 1 year, hindi pa makabawi. Kaya yan dahilan, sobrang importasyon. Pangalawa yung smuggling. Yung technical smuggling. Kahapon nagkaroon kami ng Senate hearing sa Senate. Ang nakadeclare nila sa custom, 70 pesos per kilo. Ngayon, ang sinasabi ni Secretary Dar, $3. So, ibig sabihin, 150 pesos. Malaki pala. Oo. Anong ibig ko sabihin? Ang undervaluation na ginagawa ng mga importer, ay mahigit kalahati ang hindi nila dinideclare na presyo. Mga 80 pesos per kilo. Ay, kaya nawawala ng 8 billion pesos ang kaba ng custom diya sa dapat makuliktang taripa. Na dapat, yung pera sana po, ay pwede pantulong sana ho yan. Eksakto. Sa mga magbababoy na tinatamaan ng ASF. Ayun. Kaya naman isadyang yun ang purpose. Ay hindi lang naman yan ang smuggling. Merong misdeclaration sa manok at baboy. Pinalalabas na opals para 5%. Pinalalabas na mechanically deboned meat para 5% din ng taripa sa halip na 40%. Napakalaki. Ay ang bigas, smuggling. Ang asukal, smuggling. Sabi nga ni Secretary Dominguez, nabasa ko yung pinilathala niya kahapon, tututukan daw ang technical smuggling. At parang ang dating, nagpapasalamat kami kung ganon. Pero ang dating, parang doon sa dadating na 5% tariff na 400,000 metric tons na baboy. Dapat ngayon pa lang tingnan na niya. Kasi yung undervaluation, pangitang-pangita. Yung misdeclaration, pangitang-pangita, pinalalabas na opal sa halip na karning baboy. So ngayon, huli niya yan. Kaya nakikiusap kami, nagpapasalamat kami, tututukan na niya. Ngayon pa lang, kanya nang hulihin. At sigurado, napakarami na mahuhuli niya smuggler. Okay. Siguro panghuli po, Sir Nick, ano ho ang inyo pong panawagan pa? At I'm sure, nakikinig po sa atin ang ating pong mga government agencies. Go ahead, sir. Alam mo, Alex, ako yung nananawaga sa ating mahal na Pangulo. Ako yung number 1 supporters niya nung nagkaang eleksyon. Sana naman ay kung hindi mag-resign si Secretary Dar, puro ko hindi tama ang mga kanyang mga nire-recommenda dahil hindi siya nagkukonsulta sa mga stakeholders. Siguro panahon na para palitan dahil kawawa naman ang ating mga magsaka, ating mga, kahit surveyin mo, Alex, ang mga magsasaka, ay kawawa, consumer, retailers, lahat galit. Traders, panahon na siguro para palitan at na magkaroon naman ng panibagong direksyon at pag-asa ang ating mga magsasaka sa bansang Pilipinas. Will the change of leader will really change the situation, sir? Malaki ang posibilidad dahil ang kailangan namin yung sekretary na nakikipagdialogo, nakikipag-usap, kumukonsulta at kinukuha yung nag-meet halfway. Hindi yung gusto mong konsultahin pero dala mo na yung iyong gustong ipatupad na presyo sa retailer, sa trader, sa farm gate. Nakikipag-negotiate ka pero ito ang sundin nyo. Ano ba naman yun? Do you have in mind, Sir Nick, sinong gusto nyong ipapalit? Wala akong gusto. Ang akin lang, siguro, yung isa lang, ang gusto ko, yung may pagmamahal at malasakit sa mga magsasakang Pilipino, sapagkat napakahirap mag-alaga ng hayop, magtanim, bago ka umani, 4 na buwan sa baboy, 1 taon kalahati, sa mga farmers na nagtatanim, 4 na buwan, ay yan, importer, buwan-buwan ay kumikita. Sila pang pinapaboran, yun ang nakalulungkot. Ang smuggler, pinababayaan, yan ang nagpapahirap sa aming mga magsasaka dito sa ating bansa. Kung gusto nating magkaroon ng sapat na pagkain, na dekalidad at mura sa mamamayang Pilipino, mahalin nila ang ating mga nasa agrikultura.
Oo. Yan lang ang susi. Kinakailangan kumita para sila lahat ay masipag. Magtanim, mag-alaga ng hayop, mga isda. Yan, Alex, ang ating pakiusap sa ating mahal na Pangulo. Okay. Sir Nick, thank you so much for your time at good luck po sa inyo. Salamat po. Salamat, Alex. Mabuhay ka. Mabuhay rin po kayo si Nicanor Briones, ang Vice President po ng ProPort, ng ating po nakapanayam. Oras na natin, 1:39. Sa ating po pagbabalik kausapin na natin si Philippine Envoy to China, walang iba kundi si Kuya Mon Tulfo, tungkol po to sa bakuna, galing po ng China. 1:40 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. #ID natin ang ID ng Pilipino. Anong ahensya ng pamahalaan ang magpapatupad ng implementasyon ng Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Statistics Authority o PSA ang ahensyang inatasang magpatupad ng pagpaparehistro sa PhilSys. Katulong ang iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno na bumubuo ng PhilSys Policy and Coordination Council o PSPCC para sa whole of government approach. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo. We have, ilan na lang ba? 14 minutes ago bago ho ang 1:55. Inaantabayan na lang natin, tinatawagan na natin si Kuyang Mon Tulfo, ang Philippine Envoy po natin sa China. Dahil nga po, last ho natin na panayam sa kanya ay nung pong November po of last year. At sabi nga ho niya, hindi ho niya kinukonfirm na siya po ay nagpabakuna na ho ng vaccine po galing po sa China. Pero ito, nasa linya ngayon po si Kuya Mon Tulfo, ang Philippine Envoy po natin sa China. Kuya Mon, good afternoon, sir. Si Alex Santos po. Noon, Alex. Hello po, sir. Yes, good afternoon. Opo. Kuya Mon, kung naalala ho ninyo, ating pong panayam, last interview ho natin sa iyo, hindi po ninyo inamin na kayo po ay nagpabakuna na. Pero itong, kailan lang ba ho kayo nagsulat ho nun sa inyo pong column na kayo po ay nagpabakuna na pala? Noong November ako nagbabakuna. Ayoko lang aminin noon kasi mayroon pa akong inaayos pa ako. Tinitingnan ko pa kung ano reaction ko. Okay. Kailan mo ba ako na-interview noon, Alex? November po, November. Yes. Tinitingnan ko pa dahil sabi nila baka may reaction daw. Mhm. So kaya hindi mo na ako nagsasalita. Tinitingnan ko ano yung magiging may adverse side effects man kung mayroon. Oho. Since October, after 4 months po, Kuya Mon, anong epekto ng bakuna sa inyo po? Wala maganda ang pakiramdam ko. Uy. Hindi lang ako, pati yung mga bodyguards ko pinabakunahan ko na. Mhm. Dahil kung halimbawa nagka-bulilyaso, pati yung mga bodyguards ko kasama. Oho. So, anong ginagawa ho ninyo ngayon? Wala na ho kayong suot ng mask? Ano na kayo? Kumbaga, meron na ho yung panangga sa COVID. May panangga na nga kami, pero nagsusuot pa rin kami ng mask. Dahil violation naman ng protocol yan, baka mahuli din kami. Oho. Ayun. So, kayo po, ano po yan? First dose pa lamang po ba yan ng Sinopharm? Tama po ba, Kuya Mon? In-injectionan kami ng dalawa na eh. Dalawa na? 2 weeks apart yun. Okay. Early November, tapos 2 weeks after that, Mhm. yun. Tapos tinignan ko, Go ahead po. Kuya Mon. Naputol si Kuya Mon. Ivy? Nawala, no?
Pakitawagan ulit. At so naka 2 doses na pala itong Kuya Mon at kanya pong mga bodyguard. So ibig sabihin talaga kanila pong wala ko silang naramdaman. Ito pong kanyang huli po. Alex? Oy, Kuya Mon, okay, naputulo tayo sa panandalian lamang po. Okay, so naka 2 doses na pala ho kayo. So anong ibig sabihin po niyan? Anong sabi ho? At sino ho ba nag-administer ng inyo pong pagbabakuna? Doktor. Doktor. Oho. At Doktor, siguro kung maaaring masabi sa iyo kung sino kanito galing. Oho. So, ito po ba ay, paano ho ba ninyo nakuha itong bakunang ito, Kuya Mon? Kung maaari ho ninyong ikwento sa amin. Bali-balita kasi mayroong, alam mo naman, di ba, police reporter ako, alam ko yung mga nangyayari sa Grapevine. Pinuntahan ko, sabi ko, pwede bang mabakunahan ako? Oho. Ayun, sabi ko, isama mo nila yung mga bodyguard ko dahil palagi kami lumalabas. Oho. Kaya pwede bang magpabakuna na rin ang mga bodyguard ko? Yun, dinakuna yung mga bodyguard ko. Oho. May sinasabi na ho kayo sa inyo pong column na meron rin ho mga government officials ang nagpabakuna rin po, gamit rin po itong Sinopharm na ito, sir. Correct, pero ayaw kong sabihin dahil mapasubo sila eh. Oho. Gusto ko lang malaman ng taong bayan na walang side effect ang naramdaman ko doon sa bakuna. Yung Sinopharm, yun din ang gusto ni Pangulong Digong. Oho. Yung Sinopharm kasi maganda yung test na nangyari sa Abu Dhabi at saka sa Dubai. Alam mo na nung Dubai at saka Abu Dhabi is are multiracial cities, right? Tama. Oho. Marang may Arabo, puti, Pinoy, Afrikano, Europeans. Marami na mga Pinoy na naging guinea pigs at walang nakitang reaction. Side effects. Oho. Reaction, oo. Oho. Yung side effects na adverse. Pero Kuya Mon, nagulat ba ho kayo na kahapon binanggit po ng FDA na binigyan na po nila ng emergency use authorization ang Sinovac, which is galing rin po yan ng China. At bakit ang Sinopharm ay until na wala pa ho yung EUA? Hindi ko nga maintindihan kasi may yung kaibigan ko nag-apply na sa Sinopharm at saka mayroon ang pagkakaalam ko ay mayroon na siyang may contact na siya sa Sinopharm through Singapore. Okay. Pero walang nangyayari. Mukhang itong mga nasa official natin ay pinapaboran yung Sinovac. Ang Sinopharm ay pag-aari ng Chinese government. Yung Sinovac naman o yung CoronaVac, sabi nila, ay semi-private. Okay. Ayun. So, paano ho to? Dahil medyo kung ang Sinovac ay merong EUA at yung pong Sinopharm na gamit ninyo ay wala pa yung EUA, magkaiba ho ba ang epekto ho nito? Dahil sinasabi, opo, go ahead sir. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila ng Sinopharm. Obviously, na mayroong mga opisyal sa gobyerno na may komisyon dyan sa Sinovac. Nako. Okay. So, marami na ho nagpabakuna, no? Bukod do sa inyo, bodyguard nyo, at may ilang po mga government officials, meron ba ho pa kayong kilala na mga private companies kaya? May mga Chinese na nagpabakuna. Ayun. So, ang number. Alam ko, pati yung Sinopharm, yung PSD, Sinopharm din, galing din sa pinanggalingan. Yung isa lang ang source namin. Yung PSG, Sinopharm palang gamit? Correct. Oho. Sexual Security Group. Kaya nga, nagtataka ako, bakit kung safe sa mga bodyguards ng presidente, bakit hindi safe sa kanya? Kaya nga, di ba, sabi ni Pangulong Digong,
ang preference niya ay yung Sinopharm dahil marami na siyang mga nabasa sa mga magandang nangyari doon sa na-injection na ng Sinopharm. Okay. Magkano ho kaya? Magkano ho bang presyuhan na binili ho ninyong bakuna na yan, sir? Alam mo, kasi smuggle dito eh. 25,000 pesos bawat shot eh. Okay. By the way, Kuya Mon, baka mamaya dahil sa inyo pong pag-amin dito, kayo po'y patatawag ng Senado para imbestigan dahil ito po'y smuggled. Kayo po ba'y handa po ba dyan? Pwede naman, handa naman ako dyan. Sasabihin ko lang naman sa kanila pero hindi ko masasabi sa kanila kung kanino kung saan ang galing. Ayun. Sige. At pitin nila yung bayad ko. Okay. Kuya Mon, thank you so much sa inyong panahon dito po sa Radyo Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat din, Alex. Thank you po. Si Kuya Mon Tulfo, ang isa po nating Philippine envoy to China at isa pong kilalang batikang kolumnista ho natin sa bansa. Okay. With that, maraming salamat sa pagsama ho. At yun, kung ano man ang darating, dahil sabi nga ho, ang Sinovac, yan po ay nabigyan na ho ng EUA. Most probably, baka 2 to 3 days, nandito na ho yan sa ating po bansa. Pero nilinaw ho nila na ito pong Sinovac ay hindi po rekomendado sa mga senior citizen at mga health workers. Yun nga lang, di ba nakakapagtaka kung bakit ang Sinovac at ang Sinopharm tinurok po to sa mga may edad na rin po. So, anong kaibahan? Dahil iisa lang naman pong pinanggalingan po ng China. So, definitely, hindi po magkaiba ang paggawa ho niyan. Di ba? Sinovac, not recommended for seniors and health workers. Pero ang Sinopharm, ay naturukan po yan ang ilang po mga seniors. Siguro si Kuya Mon, senior citizen na rin po yan. No? Nakakapagtaka lamang. Siguro. Anyway, so antabayanan na ho natin kung kailan mo ba mabibigyan ng EUA ito pong Sinopharm na ito. So alamin ho natin yan sa mga susunod pong araw. Until then, until tomorrow, magkita-kita po tayo same time dito po sa Radyo Pilipinas. Ito pong Walang Sinasanto. Maraming salamat po sa ating po mga nakasama. Walang iba kundi si Sir Rolly Bumatayo at si Ren Bergavera at ang ating pong producer na si Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, magkita-kita po tayo. Bye! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Querer, Santos, Tulfo, Sanib Puwersa para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan.
Bigyang linaw ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan. Hanapin ang source, maging maagap sa pagkalat ng balita. Magbantay, ang mga pinuno ay may pananagutan sa taong bayan. Sa kabila ng panganib, higit na mananaig ang pagtupad sa tungkulin. Ang pagbibigay ng impormasyong tapat at wasto ay bahagi ng ating serbisyo publiko. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan.